Yun, good evening. So, gusto ko lang i-share itong bagong text editor. Actually, hindi na siya bago. Old na ito. Ah, Text editor sa terminal na pwedeng gamitin sa pag-edit ng mga code, yan, ganyan. Tapos pwede ka na dun mag-code mismo sa terminal. So, hindi ka nagagamit ng ibang mga graphical user interface like Sublime, VS Code, tapos yung etc. Ganun. At ito, yung text editor na to ay nagraran lang sa sa terminal. Ah, Papamilyar na rin kayo. Kasi may mga meme yun na mahirap mag-exit daw doon. Mahirap mag-exit. So yun nga, itong text editor na to ay yung Vim. So yan, yung Vim. Vim. Okay, yan, pag-i-click natin yan. Yeah, so Vim, VI Improve. So, kaya ngayon, paano ba yan? So, ito may ano naman siya, no? May mga basic agad na instructions. Like, type mo daw yung colon, tapos Q, enter, tapos parang to exit. So, di ba yun yung sabi yung mahirap daw, yung meme na mahirap daw mag-exit. Yun lang pala, no? Colon, tapos Q, tapos maka-exit ka na. Sige daw, colon, Q. So, yan. So, sa una, parang, paano ba makakapag Siyempre, kung nasanay ka sa mga UI na Sublime, siyempre, nakapanibago. Paano paano ako mag-navigate doon, di ba, ng mga folders? Siyempre, pag may mouse ka, pindot ka sa mga sa mga folders, sa files. Paano dito? Hindi mo man makikita yun, di ba? So, ito yung tuturo ko sa inyo yung yung practical na paano tayo maka-navigate din sa mga ganun, di ba? Sige. Actually, itong Vim na to matagal na to eh. Ano pa to? May story dito eh. Vim 1976. Yung origin ng VI, yung predecessor of Vim. Sa 1976 pa siya na create. Ano siya, text-based screen-oriented text editor. So talagang sa screen talaga ikaw magko-code, walang UI. So, yun. At tapos pala ito sa mas advisable to gamitin sa Mac or Linux. Pag sa Windows ay kasi pre-installed na siya doon sa Mac tsaka Linux. Pag sa Windows, kailangan mo pa mag-download ng installer para yun, magamit mo siya. Pero pag sa Windows, tingin ko, BS ko di gamitin. Kasi, bakit ko to naging interested ako dito? Kasi, kasi, nag-access kasi ako sa server syempre kailangan, CMD, di ba? Pag nag-access ka sa server, tapos kunyari may mga bug fixing ka, ganyan, server mo. So, mostly talaga, kung hindi yung gagamitin mo is yung Vim. So, syempre kaya pilitan akong aralin din siya. Kaya yun. At, okay naman. Pero minsan, bumabalik pa rin sa VS Code. So, kapag yung mga madalian talaga na fixing. Pero pag sa mga chillax lang, doon ako sa sabi, alas na pa-practice ko pa mag-code, mag-type doon. As napapractice ko pa yung mga controls niya. Okay, so tama ng patalastas. Diretso na tayo. Sige. Mga basic. Hindi, wait lang. Siguro bago ko ituro yung mga basic na command niya, siguro kasi yung unang-una, pag, lalaman mo basic, pero mapapais pa paano ka mag-navigate. Yun talaga yan paano mag-navigate to, So, ito, syempre pag sa terminal, clear ko lang tawag dito, syempre dito alam niyo na rin naman kung paano mag-navigate sa terminal. Syempre, assume ko na marunong kayo dyan. So, gawa tayo folder. So, gawa ka folder.
So, di ba, dito yun, ls, beam test, ito. Okay, punta tayo dyan. Siyempre, assume ko na marunong na kayo sa mga CMD commands. Change directory tayo. So, ngayon sa beam test na tayo. Di ba? So, try muna tayo maggawa ng file. Pwede kayo maggawa ng, pwede gamitin yung touch. So, file1.txt or sige, file1 ls natin, file1, file touch, file2.txt, touch, file3. So, mga empty files lang yan, no? So, yan. Mga empty files. So, ngayon wala pa tayo sa Vim, wala pa sa editor, sa CMD pa lang. Ngayon, papasok na tayo sa Vim. So, sa unang-una, kung gusto mo, like, i-edit yung file1.txt, may shortcut dyan, which is vi, tapos yung file name. Yan. Pag in-enter mo yan, mag-open na yung file mismo. So, makikita nyo ito na mismo yung text editor niya. Diyan ka magta-type. Tapos, ito yung name ng file, di ba? Okay. So, may dalawang mode pala yung Vim. Kapag di ba in-open mo na siya, hindi ka agad makaka-type dyan. Ay, wait, nag-insert kasi. Wait lang, Kapag kasi nag-A kasi ako, kasi insert yun na nga yung insert. Wait lang. Ay, pag ganyan kasi, wait lang, meron pa ito visual. Ay, yung default niyan is yung visual. So, ibig sabihin, hindi ka pa wala. Pag yung A kasi, yun yung yung sabihin ko na yung A, yun yung insert mode. So, na-type ko agad yung A. So, kaya nag-type agad ako, diba? So, yung normal mode is yung yung two modes is visual, is normal mode, tapos yung pangalawa is yung insert mode. So sa una, pag open mo pa lang ng file, naka-visual mode, so hindi ka pa makaka-edit. Tapos itong pag nag-type ka ng A, yan, insert mode, naka-insert mode ka na. Para makakaalis dyan, ay kunyari magta-type na nga ako. This is a test. Yan. Tapos, paano tawag dito? Paano mo siya ma-save? After mo mag-set mag-type ng yung kung ano mong gusto mo i-type sa file, kailangan mo ibalik siya sa visual mode. Kumbaga, parang exit siya. Hindi naman siya totally exit sa file. Kumbaga, parang mo lang siyang ibabalik sa visual mode. So, palagi yung default mode niya is dapat mapunta ka sa visual mode para ma-enter mo yung mga ibang modes, kasi dapat naka-visual mode ka muna, normal mode, bago ka maka-enter pa ng iba't ibang mga commands. So, pero pag naka-insert ka, kung anong gusto mong i-type, automatic sa insert mode, sa file siya pupunta. So, ngayon, escape lang, pindot mo na escape, yun, nawala na yung insert mode, meaning yan, pwede na ako maka-execute ng ibang command. Kung gusto ko ulit, type yung A, insert ulit, escape. Ayan. So, ngayon, paano to i-save? Hindi pa yan nakasave. Para ma-save yan, yung pag-save dyan is, bawat pala, pag mag-enter ka na pala ng command, kaya naka-visual mode ka na, kailangan ang prefix na lagi ita-type is yung colon. Yan. Meaning yan, ang kasunod yan dapat yung command na. So, colon, ang pag-save pala is W. So, yan. Save yan. Save the file. Pag enter mo. Yan. Na-save na yun. Written. Yan. So, kahit i-exit natin yan. Pag nag-quit na tayo sa editor, ando na yung na-type natin sa file. So, ngayon, pag-save niya, pag enter ko ng W, nagbalik siya sa naka-visual mode na ulit ito. Hindi pa ito sa insert mode.
Ayan. So, para mabalik siya, I mean, naka-visual mode, di ba? So, pagka-save, babalik sa visual mode. So, ngayon, pwede ako ulit mag-command. Mag-command ulit, no? So, ang command natin ay colon ulit. Wait lang. Ayan. Colon. Tapos, mag-quit muna ako. Q for quit, no? Yan. Ilalabas siya sa text editor. So yan. Yun, bumalik na ako sa same. Meaning, wala na ako sa Vim editor. May shortcut yun. Kapag kunwari, di ba, nag-edit ka. Kunyari, i ko ulit si file1.txt. Ay, pag i-open ko siya ulit, no? Andun na yung text, no? Tapos, kung gusto ko mag-insert ulit, for example, insert ako ulit. Tapos escape ko. Ngayon, pag isa-save ko na siya, di ba colon, di ba W lang? Kung gusto mo diretso quit na, WQ, pwede yan. WQ, then enter. So, yan. So, pwede mo ipagsama yung dalawang command, no? So, W for save, Q for quit. Then, yun. At, okay, para ma-check natin yung laman ng file, pwede ka mag-cat file1. So, yan. Diba? Andito na siya. So, ayun. Ngayon, di ba tatlo yung file, no? Okay. File1, file2. Try ko muna lagyan din yung file2, no? So, vi file2 plus A, this is file2. Ayan, tapos BI file3. This is file3. So, yun. Ayan, wait. So, check natin yung file3, no? Okay. File2. Okay. So, ayun, may tatlong files na tayo. Tapos, paano yung, kunwari, tawag dito, yung navigation nito, like, katulad diba sa mga, sa VS Code, diba, mamos lang natin, tapos puntahan lang natin yun, no? So, dito sa Vim, merong command para maka-navigate tayo dyan. Una, pasok muna tayo sa editor. Pag ganyan lang pala yung tinype, mag-open lang siya ng editor, pero walang file na inopen. Yung kanina, di ba, may in-specify ako na file. Meaning, mag-open ng text editor na yung file mismo. Pag yung Vim lang, or VI, or Vim, ayan, mag-open lang siya ng text editor ng empty file or blank. Yeah. Ngayon, paano tayo navigate? Nasa loob na tayo ng editor, sa Vim na yan. Wala na doon sa loob, sa terminal, sa normal, mismo sa terminal, wala doon. At paano natin ma-access yung mga files doon sa directory? So, kailangan man-navigate. Siyempre, mahirap pag kunyari marami ka ng files sa folder. Like, kunyari may framework kayo na ginagamit. Siyempre, dami files nun. Kasi ang isa sa problema pala dito sa Vim, pag once na nag-aral ka na or gusto mong gamitin, kailangan mo sauluhin mo dapat yung mga files kung saan sila banda. Paano kung siyempre bago pa lang, so di mo alam yung mga files. Yun, kumbaga mamimemorize mo kung ano yung mga path ng files. So, okay din kasi mas, diba, ano yun, parang muscle memory mo yun na alam mo yung mga path. Kaya yun. Pero syempre, pag sanay ka sa UI, medyo parang huwag ka na lang gumamit. Pero syempre, depende sa inyo.
Ngayon, sige. Ang command nandyan is colon, tapos E. E ba? Ano bang? Meaning yan, explore. So, pag tinype natin yan. So, yun. Andito na tayo sa explore. So, ayan siya. Pwede mo nang gamitin yung up and down keys. Para ka na nag-navigate, no? So, itong pag nag-explore ka, meaning ang pinuntahan niya is yung current directory mo. So, itong dalawang tuldok, yung app directory. So, ayan. Ito yung app directory. So, pwede kang mag-change directories. Maglabas sa folder. So, yan, diba? Naglabas na ako sa folder. So, balik ako dun ulit sa folder na ginawa ko. Test. Ayan. So, ayan. Ito yung mga files, no? So, yun. Ito yung pag-navigate. Kunyari, punta ako sa file 2. So, yun. Dito na ako sa file 2. So, ganun lang rin. Kung gusto kong lumabas. Ayan. Diba? Malaking tulong din to pag nag-navigate ka. So, ngayon, paano yung, syempre hindi naman palagi lagi ako mag-ganun, diba? Para maglabas, no? Pwede mo naman yung siyang, kunyari, gusto kong i-open yung file 2 to, no? File 1. So, ang gagawin mo lang is colon ulit. Small letter E naman. Tapos yung file 1. That text ito. Sa baba. Ayan, magpapalit na. So, ganun siya magpalit-palit ng file. File 2, file 3. Ayan. So, yun, diba? Yun yung pagpapalit-palit ng mga files. Ngayon, paano yung mga split screen? Diba? Split screen. Madali lang yan. So, kunyari, diba, open ko muna yung file 1, no? File 1. Yan. So, gusto kong i-open si file 2. Pero naka-vertical screen. Kumbaga, ihatiin ko yung screen niya. So, ang command dyan is vs, ang vertical screen, tapos file 2. Yan. So, yan, dalawa na. So, yung, kumbaga, yung napunta sa, yung file, kumbaga, yung inopen mo is mapupunta sa left side, tapos yung currently open file is, kumbaga, maaabante siya. Ganun. So, pwede pa yan yung tatlo. At continuous yan. Basta mag-like ka lang mag-vs. File 3 naman. File 3. Di ba tatlo? So, paano ka maglipat-lipat naman? Ito pala. Yung kung makikita nyo itong cursor na to. Ibig sabihin, nandyan ka sa file na yan. Type ako dyan. This is file 3. File 3. Yan. Naka-insert mode ako pero dito yun sa file na yan. Tapos escape ko, tapos colon. W lang kasi hindi ko naman siya i-quit. So yun yung advisable sa W lang. Mostly kapag magko-code ka, hindi mo kailangan palagi mag-quit kasi nasa editor ka na. So W lang, so okay na yan. Ngayon, paano maglipat dito sa hindi ka naman makagamit ng mouse, di ba? So ang dyan is Control WW. Yan. Control WW ang inalagay mo. Control tas WW. Yung ipe-press mo. Ngayon, lumipat na ako dito. Tapos, mag-insert mode lang ako. Click ng, press ng A. Insert mode. Pa-insert mode na. Then, file 2. Diba? Escape ulit. Tapos, colon, tapos W, save. Yan. Ganun lang din kung gusto pumunta dyan, sa pangatlo, Control WW para lumipat. So, Control WW lang, lilipat na. Diba? Paano kung gusto ko i-quit i-close tong file na to? So, yun lang rin katulad ng quit. Yung quit talaga mismo. Hindi siya yung quit na mag-exit kasi pag may naka-open na file, kunya tatlo, yung quit mode is doon na mismo sa specific file. So, quit. So, dalawa na, no? So, tapos, ulit, ulit quit. So, isa na lang. Diba? Tapos, pag quit ulit,
Oh, naglabas na. So, di ba? Okay siya. So, gano'n siya mag split screen. Paano naman kapag vertical split screen? Pero yung horizontal naman, ganun din. Pero kailangan natin ng 4 siguro, no? Gawa tayo ng isa pa. Ay, pero wait lang. Punta muna ako ulit sa VI. Ayan, di ba nasa ano ko? Tawag dito, nasa editor na ako. Ngayon, syempre, kunyari gusto ko maggawa ng file. So, hindi ko makagawa ng file. Pwede naman, pero kunyari gusto mo lang maggawa lang ng file, like touch lang, ganun. Tapos doon lang. Paano yun? O kunyari ano ba, like lalabas ka, tapos sa terminal, quit ka. Tapos dito kunyari mag-ls ako, ganyan. Yung pwede mo i-perform yung mga command line sa terminal. Paano yun? Nasa loob ka ng editor. Paano natin makakaano yan? So, madali lang siya, no? Colon. Tapos, ito yung magic character. Yung exclamation. Yan. Sa ganyang way, pag naka-colon exclamation ka, pwede ka na mag-perform ng mga command line sa terminal. Mismo sa terminal. Ngari yan, ls. Kiklik ko yung ls. So, yun. Naglabas siya, di ba? Lumabas siya, pero nasa ano pa rin yan, nasa editor pa rin yan. Pero yung display niya yung mismong terminal. So, nag-ls ako, nilabas nito. Ibig sabihin, execute ko yung command na yun. Sabi dito, press enter or type command to continue. Meaning, pag type ako ng any command, or enter, pwede naman enter, babalik ako sa editor ko. Di ba? Ganun siya kadali. So, kunwari, test pa tayo ng isa. Magta-touch na ako ng exclamation point ako. Gusto ko maggawa ng bagong file. So, touch file 4. Diba? Hindi na ako lumabas. Hindi na ako nag-quit. Kumbaga, shortcut ba? Ganun. So, naka-rate na yan siya. Hindi lang siya lumabas dyan kasi hindi ako nag-ls. Pero kung mag-ls tayo dito, so 4 na. Diba? Basti. Nasa loob ka ng terminal. Ng editor ng Vim. So, nag-quit tayo ulit. Hindi na. Sige, dito na tayo sa editor. Ngayon, gamitin natin yung split screen. Pag sa split screen naman, di ba VS sa vertical screen? Ang sa split screen, SP. So, file 4. SP na sa sa horizontal. So, yan. Horizontal na. So, ito yung sa taas yung file 4. Tapos sa baba yung file 1. Ganon din yung paglipat. Control WW. Nagay tayo dito ng text sa file 4. Insert mode A. Tapos, this is file 4. Escape. Tapos, colon. Save. W. Okay. So, ngayon, alam nyo ba na pwede tayo nested split pa dito sa horizontal. Mag-vertical tayo para kung papansin nyo, para maging 4 na yung screen, no? Pwede yun. So, kanya dito sa file 4. Mag-colon ako. VS ako. Gusto kong buksan si file 2. Yan. Pag-enter ko nyan, diba? 3 na. So, dito sa left. So, file 2, file 4, file 1. Ito yung name niya para dyan si file 2 ito. File 2 dito yan. Tapos file 4, ito. Tapos yung file 1, ayan. Ngayon dito tayo nasa kay file 1 tayo. Naka-file 1 tayo kasi ito yung cursor. Ito split ko rin. So, gusto ko si OpenC file 3. So, VS file 3. Diba? 4 na. So, stick sa debugging. Pag pwede kayong kunyari may kukupen kayo sa isang file,
or may reference kayo doon ng mga snippet code, pwede yan. O diba? Ang dali na siya. Ito yung mga practical na gagamitin mo talaga pag magko-code sa debugging, sa coding, ganyan. Tapos ano pa ba? I-close ko na lang. Ay, kunyari. Hindi, i-quit ko na. Quit. Close na natin yan. Okay, so isa na lang, no? Sa file 4. So, quit ko na. So, yun. Sa file... Sige, mag-open tayo ng isa pa. VI file 1. Yan. Ngayon, diba, pansin nyo kanina, pag mag-type ako sa dulo, kailangan ko pupunta ng gano'n. Meron shortcut yan. Pag nandito ka sa ang command dyan is yung colon, tapos yung $sign. Tapos pupunta na siya sa end of line. Pupunta ba? Ay, hindi. Wait lang. Sorry. Hindi na pala. Yung pag ano pala sa end of file. Ito lang is yung... Teka lang. Ulitin ko so, kapag gusto mo pumunta yung cursor niya papunta dito sa dulo, ang pipindutin mo lang is yung $sign, shift $sign, yun, pumunta na ako dyan. Shift yung shift $sign lang. Tapos pwede na ako mag-insert mode, test again. Yan, tapos okay. Ayan, kunyari mag-enter tayo ng marami, no? 1, 2, 3. Tapos i-save ko na. Tapos, quit ko muna. Tapos open ko ulit. Ayan. Paano pag sobrang haba na ng file, no? So, kailangan mo pumunta sa dulo para mag-add ka ng new code or nandun yung code na hinanap sa baba. Ang gagawin mo lang is, yun na yung sinabi ko na colon, tapos yung $sign naman. Kanina pag $sign lang, yung sa line mismo, doon na pupunta sa dulo. Ngayon, kapag ganyan, pupunta sa pinaka-bottom of the file. So, yun yung cursor ko. So, ko na, pwede na ano. O, diba? Pwede na akong type. Paano kung gusto ko pumunta sa taas naman? Sa first line. Ang ata dyan is GG. Click mo na, type mo lang yung, and type mo lang yung GG. GG talaga, no? GG. GG. So, yun. Isa-send ko rin yung mga command na sa description. Basic. Tapos, ano pa ba? Yung mga practical. Okay, tapos isa pa pala, kung gusto mo mag-jump sa mga word, like, yan, this is a test. Click mo lang yung W. Yan, W. This is yan. W. Yan, sa mga each word. W yan. Ang command yan. Tapos, ayan. Tapos yung back is, diba, W pag pupunta ko sa mga each word. Para pabalik, B. Letter B. Letter B. W. B. Diba? Stig. So, yan. Ano pa ba? Ano pa bang meron ako dito? So, yun. I think, yun lang muna yung introduction dito sa pero mostly yun talaga yung mga hindi, yung search. Teka lang. Subukan ko muna. Okay, so paano kung kunyari search ng word, no, sa file? For example, ito, lagay tayo ng good na word or type natin. Save ko muna. Tapos diba dito, para kunyari search mo yung good na text sa file, colon, tapos /, tapos yung name ng yung word,
Tapos enter mo lang. Tapos yun na, punta na doon yung cursor. So, diba? Madali lang siya. So, yun. Ano ba? Think, yun lang muna. Yung tutorial dito sa medyo napahaba na 30 minutes na. Pero sana na may natutunan kayo sa Vim. At, depende sa inyo kung gusto nyo rin matuto. Ginagamit ko kasi ito pag sa mga pag-edit sa server. Pag ma-access ako sa server, tapos kailangan kong i-edit yung file. Mga monkey patching ba. Pero hindi na pag lang tawag dito, yung may mga kailangan i-debug sa code, sa server, sa production. Okay, so, yun lang. So, thanks. Bye.